For more updates over at the Senate, we have mobile journalist Merimon Reyes. Merimon. Good morning sa inyo. So far ngayong araw na to nagsisimula na ang unang pagdinig ng Food Security, Agriculture and Agrarian Reform Committee dito sa Senado. At ang pinangungunahan nga yan ni Senator Kiko Pangilinan, kasama ang co-chairperson niya na si Senadora Rodante Marcoleta. Ang nais nitong matulakay ngayong araw is yung privileged speech ni Senator Kiko Pangilinan noong isang session tungkol nga sa agriculture and food security. Currently, nagpe-presenta ngayon mula sa DFA, ito nga si Yusek Asis Perez, at naibahagi niya nga na ang nagiging problema daw dito para sa agri-fishery sector is hindi naman sinasabi nga hindi nag-grow pero napag-iiwanan na ng ibang mga sektor. Layo nitong komite na makita sa ngayong araw na ito yung kondisyon ngayon, estado ng agrikultura at saka ng fisheries at kung paano raw maaaring mapababa yung presyo lalong-lalo na pagdating sa kanin o bigas. Dahil nakikita nga nila, pagdating daw sa budget ng Pilipinas, kung ikukumpara sa ibang mga bansa, sa Pilipinas, 1.7% lang ng budget ang binigay. So that's around 7.86 billion $7.6 billion kung i-convert to. Pero kung i-convert to sa Singapore, around 5.8 million lang yung population nila pero halos double na yung export nila at malaki yung nilalaan nila na budget patungkol dun sa kanilang agrikultura at kumukuha nga sa atin ng export. So ito yung ilang mga problema o issue na nais matalakay din ng senador. Mamaya naman at magsasagawa na rin ng pagdinig. Tabi-tabi dito yung mga hearing ng tourism, ng SDGs, even ng culture and the Muslim Affairs ni Senator Robin Padilla. Tapos mamayang hapon, session and inaasahan natin na magkakaroon ng privilege speech si Senador Ping Lacson patungkol dito sa flood control projects. Balik sa inyo. Oh yeah. Merimon, kailan ba yung next hearing? Ayun, nabanggit mo na rin kanina, no? Pero I wanna go to that issue, no? Yung flood control projects na naging hearing yesterday. I was wondering, since present naman ang mga taga-DPWH, tanong na ba ng mga senador during the investigation paano yung talagang proseso ng DPWH pagdating dito sa pag-i-implement ng flood control projects sa iba't ibang mga lugar? The reason why I ask this because of course, alam naman natin, naririnig natin sa mga balita, napapanood natin, more particularly in Bulacan, si Governor Dan Fernando is saying na nababypass siya, hindi niya alam na may ganitong project sa Bulacan, etc. So at this point, we're just finger-pointing, sila ay nag-finger-pointing dun sa mga issue na yan. So right now, we want to know, ano ba talaga yung proseso? Actually, Angela, yan ang sinabi rin ni Secretary Bonoan kahapon. Itong kamakailan niya lang daw nalaman, pero pinangakuhan niyang iimbestigahan niya itong supposed ghost flood control projects na nakakapasok. Kaya sinabi rin na Senadora Mig Zubiri, wag lang daw pupuntiryahin o papansinin o pupunahin ang DPWH. Maganda rin daw na tignan yung budget, yung amendments daw na ginagawa ng House Small Committee. Kasi baka raw hindi daw napapansin, doon nagkakaroon ng pagsingit. Kaya nagkaroon din ng mainit na conversation itong mga komite na nais nilang malaman sino nga ba kung mayroon mang mga kongresista na nagre-request daw ng additional budget. Maaring dito nagkakaroon nung nagiging pagpasok supposedly ng ghost projects na sa simula wala naman daw doon sa budget appropriations pero napupunta ngayon yung pinaka-procurement sa mga proyektong ito. At ang sinabi naman ng DPWH, hopefully sa susunod na pagdinig, magbibigay raw sila ng mas malinaw nilang investigasyon patungkol dito. Angela? Yeah, Merimon, kasi what we want to know is yung proseso from, kunyari, na-award na yung project doon sa isang lugar, particularly in Bulacan, dahil yan yung malaki-laki yung issue. 'Di ba? Ano yung role ng LGU pagdating ng DPWH doon sa lugar na yon? Because apparently sinasabi nga ng Bulacan ni Governor Dan Fernando, wala silang alam. When in fact, ang alam nating posisyon, no, ang alam nating proseso, dapat of course alam din ng LGU yung ginagawa ng DPWH sa lugar nila. Oh, Angela, para yung may sinasabi at sa ilang mga proyekto nagkakaroon dyan ng pagbibidding din. So kung ikukumpara natin dito, for example, sa flood control projects, itong mga kumpanya, magpe-presenta rin sila. Kaya nagkakaroon dito ng granting
granting o awarding no mismo nung kontrata o nung proyekto. Kaya dito nagkakaroon din ng question doon sa mga companies o sa mga construction corporations na ito, bakit yung mga maliliit daw na yung mga kumpanya raw supposedly na, for example, itong QM Builders, sole proprietor pa lang sila, hindi pa raw sila corporation, mababa pa ang kapital nito supposedly, bakit daw nagrantan sila ng DPWH nitong mga proyekto? So yun yung gusto nilang makita. Ano nga ba yung possible daw na oversight na nangyari doon mismo sa awarding o kaya naman doon sa proseso ng bidding. Kasi tinitingnan nila dito, baka rin daw merong panghihiram daw, pagpapahiram ng lisensya, kaya na-awardan yung mga flood control projects doon sa ilang mga construction companies. Yes, Mary Mo, linawin ko lang, ito yung mga flood control projects specifically sa Bulacan area. This is a national government project, no? Hindi to local government. Yes, oo. Totoo, tama yan. At isa pa, dagdag na rin natin, naging concern din nila dyan, is kung i-compare din daw sa ilang mga malaking proyekto, for example, may isang revetment project naman na nireklamo o pinuntirya itong Senator Marcoleta. Bilyon-bilyon yung budget na nila andito, pero parang nasa 5% lang, 15% lang yung materials na gawa sa bakal. Yung iba bato, yung iba lupa. So, dito nila tinitignan na parang nagkakaroon ng tas pagdating doon din sa budget allocation, kaya nagiging palpak o kaya naman substandard ang materyales sa mga ito. Meron, speaking of yung yung sa Senado, no. Just like the House, kasi parang pinag-usapan nila to. Sa Senado ba, are they open na magkaroon ng third party na mag-imbestiga din sa mga issues sa flood control project? Kasi I heard may mga ibang senador na supposedly are part of the list. Oo, kasama na rin dyan na halimbawa si Congressman Arnolfo, dating kongresistang si Arnolfo Teves na nagbigay ng kanyang initiative. Nagsulat siya dito nga sa opisina ni Senatora Dante Marcoleta na bukas siyang magbahagi rin ng kanyang kaalaman daw bilang kongresista sa nakaraan tungkol nga dito sa issue ng flood control projects. Ang nasabi sa atin ng media officer ni Senator Marcoleta, informed na daw ang senador patungkol dito pero wala pang acknowledgement or confirmation kung magiging bahagi ba ng sunod na pagdinig itong dating kongresista. Pero ang malinaw sa ngayon, itong 8 kontratista na hindi pumunta, ipasasabpina at aasahan na pupunta sa sunod na pagdinig. Pero so far, wala pang schedule yung next hearing ng Blue Ribbon Committee. Okay, ako naman, Merrimon, I wanna go doon naman sa issue ng pag-appoint ng members ng Commission on Appointments dyan sa Senado. I think nagkaroon din ng clash between Senator Tito Soto and Senator Villanueva. At may mga pagbabago na rin sa listahan ng mga miyembro nito. Can you tell us more about it? Angela, nagkaroon natong Lunes, nung unang session this week, nagkaroon na nung pag-appoint din para sa Commission on Appointment. So far, naging issue kasi dito, ang in-erase ni Minority Leader Tito Soto, parang hindi yata balanse yung members nitong 12 members ng CA. Majority kasi nung time na yun, 10 na nanggagaling na sa majority. So, ang natitira na lang 2, magmumula na ito sa minority. Pero ang pinaka-problema nila dito is yung computation. Ang sinasabi supposedly may around 2.5 pa. May may computation yung proportion ng 80-20 na sinasabi ni Senator Joel Villanueva base sa ruling ng Korte Suprema. Pero ngayon, ang nangyari nung time na yon is nag-back out muna temporarily si Senator Alan Peter Cayetano habang hindi pa raw ito nabubuo, nakukumpleto. And so far, kahapon narinig na rin natin na-include na si Senadora Loren Legarda from the minority dito sa CA. At asahan natin na mas maayos na makukumpleto na nila ito. Pero lingering issue pa rin kung paano nga ba dapat computein kung ilan ba yung miyembro ng CA. Angela. I think meron ng announcement din si Senator Villanueva na nasama na rin si Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros. Yes. At saka si Senator Juan Miguel Zubiri. Nako. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo sa ating mobile journalist Merrimon Reyes, live dyan ngayon sa Senado. Diba? Ang daming issue talaga dyan sa Senado. Sa appointment sa parang sinasabi Tito Soto, the basis should be not really of minority majority but of party affiliation. Party affiliation. Because ang pinaka-basis ng appointments is from different parties, 'di ba? Parang
to get the real perspective of balance and accountability. Yes. Kasi you have to remember, may contingent din ang Congress sa CAs. This is the Senate contingent. Yes. Tapos, 12-12 yan. 12-12 diba? yan, oo. So sinasabi nga ni Senator Tito Soto, yung party representation, kasi ang daming mga computation na sinasabi ni ang dami kasi- Senator Villanueva. When in fact, sabi niya, parang ang labo naman, unfair ata yan na puro majority yun nandiyan dyan sa listahan. Tsaka yung mga appointees ng ina-appoint ng presidente, Tsaka powerful committee nanggagaling yan. sa mga partido yan. So that's why they said each members of at least a party has to have a representative to make sure na balanse ang pag-a-appoint nila sa mga officials na ito. So yun ang purpose nun. May sariling interpretasyon na naman ang atin na Pero at upper least nakinig house, sila kay, upper kay chamber. Senator Tito Soto.